Thank you so much, Sister Darla Anak, sa iyong special number. At bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos, nais ko lang pong hilingin sa bawat isa, lalo na po ang mga kababayan po natin sa lugar ng norte, na mukhang tatamaan na naman po ng bagyo. So ngayon pa lang po, sama-sama tayong mag-pray na sila po i-spare ng Panginoon at nawa lumihis po ang bagyo at wala na pong mapinsala. So nais ko pong alalahanin natin ang prayer request na yan ni Mami Maan. At ganun din po, nais ko rin pong ipanalangin natin yung mga nasalanta na nitong nakaraan. Alam niyo po, nung kami po'y umalis, yun po yung time na umpisa po ng bagyo dito sa Pilipinas. So, I just appreciate how the Lord protected us sa mga trips namin. Actually po, ang mabigat na laban ko po talaga sa trip, yung bang idea na hirap po talaga akong matulog nang nakaupo. Kaya minsan kala natin biro lang yon, di po ba? Yung hindi pa ako natutulog, gumigising na po ako. So that is actually one thing na pinasasalamatan ko sa Panginoon. But of course, ayoko pa rin pong basta, alam nyo po, baliwalain po yan sapagkat alam natin na napakahalaga po ng enough sleep. So kaya naman ang hiling ko lagi, wag nyo akong bibitawan sa prayer. Pero kung titingnan po, normal naman po ang halos lahat sa akin. Maliban po doon sa nasa boundary na po yata ang akin pong sugar. So anyway, ang Panginoon po ang siyang atin po pwedeng pagtiwalaan. Kaya sa lahat ng mga may karamdaman na kasama natin ngayon, wag po kayong bibitaw sa pananalangin. Just continue to pray because I know na hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi tayo maabot, anuman po yan. Pangangailangan natin, kagipitan natin, just trust the Lord. So, katulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, actually po, ang mensahe po natin, pwede po akong magbahagi ng ibang mga mensahe pa, pero ang lakas po ng conviction na kaya rin po ako naging eager na makapagsalita sa inyo. Hindi lang talaga po pwedeng eksakto doon sa aking pong pastoral anniversary sapagkat nasa lipad pa po kami noon. November 12 po, when I started sa aking pong pagpapastor. Para hindi kayo malito, ako po'y na-ordained nung March 7. Ayan, para po alam po ninyo. So yung November 12, ito po yung nagpasimula po ako na nagpastor, particular sa Blessed Hope Baptist Church. Very thankful po ako sa amin pong late beloved Pastor George Claridades, maging sa kabuuan po ng pamilya. Kaya pag-pray nyo po na sana sa anniversary makasama natin muli yung ilan sa pamilya po niya. Dahil isa po sila sa pinasasalamatan ko sa Panginoon. So dahil sa pasasalamat ko po, ang leading po ng Banal na Espiritu ay ibahagi ko po sa inyo ito. Kumbaga, puso ni Pablo na ipinahayag sa sulat po niya kay Timoteo. At ang message po natin ay pamamagatan po nating let the thankful be useful. Let the thankful be useful. Kung totoo yung pasasalamat natin o kung totoong nagpapasalamat po tayo, ang marapat po ay maging kagamit-gamit po tayo. That is exactly what we can observe in the life of the Apostle Paul as we study the Word of God. Yung pong pasasalamat niya ay may malaking kinalaman kung bakit naging kagamit-gamit siya. Para bang ang tumatakbo sa isip ko, mga minamahal, yung pong mga hindi gaanong nagpapagamit sa Diyos, minsan naiisip mo, thankful ba talaga sila? Ayan, that is actually ang tinatakbo ng isip ko po sa ibinigay ng Diyos na mensahe ngayon. Again, let me share with you tonight the message of the Lord, let the thankful be useful. 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 15. Ito lamang po ang babasahin ko po sa inyo dahil ito po yung pamilyar po sa atin. And gusto ko pong ilagay ang aking pong sarili sa kapahayagang ito ni Apostle Paul. So kaya medyo may personal touch ito pong aking message sa akin pong buhay o itong message ng Panginoon sa akin pong buhay. All right? 1 Timothy chapter 12 verses 12 to 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 15.
And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Ngayong gabing ito, ipagkatiwala natin muli sa Panginoon ang pagpapalang hatid ng magiging mensaheng ito. Let us pray. Dakilang Diyos, sa iyo po ako lubos na nagtitiwala, na gagamitin mo po ako upang ang mensaheng ito ay maging liwanag sa bawat makikinig. I pray, O Father, that you will continue to work in the heart of the people as they listen. Umaasa po ako sa kapangyarihang ipagkakaloob mo sa akin, sa kapuspusan po ng Banal na Espiritu. Ang katotohanan ito ang magpalaya nawa sa marami. At ang pagpapala ng mensaheng ito ang magpatibay sa bawat mananampalataya at magpaalala ng kung ano kami dapat bilang mga tunay na nagpapasalamat sa iyo, aming Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Siguro po, magandang itanong muna natin sa sarili natin, tayo po ba talaga ay thankful? So ito po yung magiging pinakatungtungan po natin, sapagkat applicable ang ating pong mensahe doon sa mga may realization that as believer in Christ, we need to be thankful. Lalo na po sa mga manggagawa na katulad ko po, na lagit-lagi sinasabi po namin that we are unworthy, we are undeserving, because exactly the same thing na makikita po natin at mauunawaan po natin sa pahayag ni Apostol Pablo. Never na tiningnan ni Apostol Pablo na siya'y karapat-dapat kung bakit siya ay nasa ministeryo. Ito rin po yung paalala namin kadalasan sa mga pastor na kung mag-akto, lalo na kapag ka po nag-judge ng iba, para po bang sila kaya nagpapastor ay karapat-dapat. Well, kung titingnan po natin sa liwanag ng salita ng Diyos, wala pong sino mang ligtas ngayon na deserving. Walang sino mang nasa pagpapastor ngayon na deserving. Walang sino man na nagagamit ngayon na deserving. We are all undeserving. We are all unworthy. But praise God, because of His grace, because of His goodness, because of His love, ginagamit niya po tayo. At iniligtas po niya tayo. O mas tamang arrangement, iniligtas niya po tayo at ginagamit po niya tayo. So ilang bagay po ang gusto kong pansinin po natin, because I believe na most of us are already familiar sa kung ano po ang testimony ni Apostle Paul. And pinili ko po itong passage na ito because this is very true sa buhay po ng inyong lingkod. Tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa ating pong magiging mensahe. Number 1, the great God. Number 2, the glorious gospel. Number 3, the given grace. I want all of you to see, dito po sa ating magiging pagtalakay, una po ay ang dakilang Diyos. Okay? Ang dakilang Diyos. Tingnan niyo po ang sabi niya, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me. Kung titingnan niyo po mga kapatid, sa verse number 11, katulad po ng ating laging malalim na pag-aaral, tinitingnan po natin yung konteksto. At naiintindihan niyo po na bago po verse 12, verse 11 muna. Ano po ang sabi niya sa verse number 11? According to the glorious gospel, yan po ang isa sa bibigyan ko ng pansin, of the blessed God. Diba? Ibanghelyo ng masasabi nating mapagpalang Diyos. Mga kapatid, ang ating pong magandang maintindihan sa buhay na ito ay ang patungkol sa dakilang Diyos na siyang dapat kinikilala po natin bilang tagapagligtas. Nakakalungkot isipin, sapagkat hanggang ngayon, maraming tao, relihiyon ang ikinukonsider nila na makapagliligtas sa kanila. Yung iba po, yung kanilang sarili.
Yung kabaitan, yung pagiging relihiyoso, yung kanyang mga mabubuting gawa. Sabi ko nga po, kaya nga tinawag na mabuting gawa yan kasi mabuti po yan. Pero ang makapagliligtas ay hindi po ang mabuting gawa ni ang kabutihan natin. Because in the declaration of the Word of God, if we are an unbeliever, even our righteousness is as filthy rags. Never na ang tao po masasave dahil sa kanyang kabaitan at kabutihan. Wala pong sinuman at wala pong anumang kaparaanan na po pwedeng magawa ang tao, kaya po dyan tayo magko-conclude na ang Diyos ang gumawa ng paraan. So, ganyan po ang pagtukoy sa ating Panginoong Jesus. Siya po yung great God na tinutukoy po. 'Di ba? Siya po yung Diyos na tunay, na nahayag sa laman. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao upang maging tagapagligtas. So, ang unang tinatalakay po natin is about the great God. The great God. Ang sentro natin ay ang pasasalamat ni Apostol Pablo, una, sa dakilang Diyos, sa tagapagligtas. He is Savior. Sino po ang ating tagapagligtas? Wala pong ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. I am telling you, sa pamamagitan po ng malinaw na turo ng Bible, that Jesus Christ is the only Savior. He is the great God and Savior. Ang sabi po ng Titus 2:13, sulat pa rin po ito ni Apostol Pablo, ang sabi po niya, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. So, ang kagandahan po, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po ay sentro lamang sa Biblia, magkakaroon tayo ng tamang pagkakilala patungkol sa ating Panginoong Hesukristo na idinideklara po, mga kapatid. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So, the great God is no other than His Savior and our Savior. Opo, siya po ang tagapagligtas ng lahat. Kaya para sa akin po, panahon na para kilalanin po natin na para sa kaligtasan natin, ang kailangan po natin ay ang dakilang Diyos na kung saan po bumaba sa lupa at nagbigay ng dakilang sakripisyo bilang kabayaran sa kasalanan po ng sangkatauhan. So tayo po, mga minamahal, ay matutubo sa pamagitan ng tagapagligtas. Kaya nga po, kung may kikilalanin tayong tagapagligtas, ito po ay ang dakilang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So it is good to learn this very important truth because if not, ligaw pa rin po tayo, lihis pa rin po tayo. Hindi po pwedeng maging tagapagligtas ang tao lang. Ang kailangan po nating maintindihan, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Hindi ba? Lagi po nating sinasabi, ang Biblia po mismo sa kanyang malinaw na pagpapahayag ang nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo po ay Diyos na nahayag sa laman. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. At ang reason kung bakit siya po ay nagkatawang tao, not for us to question His deity, but for us to really appreciate the greatest love of all. Just try to imagine that love. Diba? So, sabi ko nga, ang pag-ibig ng Panginoon, ang hirap niyang ipaliwanag. Mahirap siyang maintindihan. Because in reality, we are unlovable. Tingnan niyo po ang sinabi ni Pablo. 'Di ba? Sobra ang pasasalamat sa puso niya at tinukoy niya kung sino yung kanyang pinasasalamatan. And I thank Christ Jesus our Lord. 'Di ba? Na pinasasalamatan niya ang ating Panginoong Hesukristo. So the great God, yan po ang sentro ng pasasalamat ni Apostol Pablo, ang dakilang Diyos sapagkat ito ang kanyang tagapagligtas. Again, who is your Savior? Sino yung kinikilala mo na makapagliligtas sa iyo? Mga minamahal, ang Biblia po ay may napakahalagang paalala na kung meron tayong dapat hindi babaliwalain, yan po ay ang ating kaligtasan. At ang kaligtasan po ay sa pamagitan ng ating tagapagligtas. So,
This is about the great God. Okay? So malinaw po yan. Kung gusto nyo po ng mga talata na nagpapakita na siya po'y dakilang Diyos, binigyan ko na po kayo ng ilan sa mga halimbawa. Pero siguro po, ang pinaka makikita nating napakagamit at dapat maunawa ng lahat, yung John chapter 1, verse 1 and verse number 14, at yung 1 Timothy chapter 3 and verse number 16. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan po ang John 1:1. At ang sabi ng verse number 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. It is very important for us to somehow emphasize kung ano yung sinabi po ng verse number 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Yun yung tinukoy, and the Word was made flesh. At eksakto po na kung tutuklasin natin, hindi po ba si Jesus Christ naman talaga yung nagkatawang tao? Hindi po ba siya naman talaga yung nahayag sa laman? Kaya naman sa aral na dala ni Apostol Pablo, niliwanag niya. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Was manifest in the flesh, justified in His Spirit. Amen? Niliwanag po yan sa verse number 16 ng 1 Timothy chapter 3. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So, dalawang napakahalaga at napakaliwanag na pahayag na nagpapakita na bagamat ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagkatawang tao, pero siya po ang dakilang Diyos na nagkatawang tao at nahayag sa laman. So ito po ang tinukoy ni Apostol Pablo sa kanyang pasasalamat. And I thank Christ Jesus our Lord. So the great God. And kinikilala po niya na ito ang kanyang Savior. Okay, second, the glorious gospel. The glorious gospel. Ito naman po yung power unto salvation. So ang salvation natin is through the gospel. Yes, ang pinanampalatayanan natin ay ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at ang kinilala natin yung kanyang ginawa. 'Di ba? His work of redemption. Yung complete 100% work of redemption. And ito po ay sa pamagitan ng glorious gospel. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 11 again. According to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Naalala ko po yung sinabi niya sa mga taga-Korinto. Sa 1 Corinthians chapter 15. Pansinin niyo po ito. And it is good na kung may Bible kayo, sunod po kayo. May mga talata po na bagamat pwede pong i-recite sa inyo, mas maganda pong makita niyo po ng detalyado for emphasis purpose. Okay? Tingnan niyo po, ang 1 Corinthians chapter 15, si Apostol Pablo rin po ang sumulat nito, particular sa mga taga-Korinto. Ano po ang pahayag ni Pablo? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, that which I also received. So, yun po yung gusto kong makita yung letra por letra o word for word. Ang sabi po niya sa verse number 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So, makikita niyo po mga kapatid na napakaganda na maintindihan natin na ang sentro ng pasasalamat ni Pablo, una, sa dakilang Diyos, doon po sa glorious gospel, and this is about what the Lord Jesus Christ did for our salvation. Kaya nga sa Biblia po, ang sabi niya, di ba? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So kaya kung ang diin natin sa great God, yung kanyang Savior, dito naman yung kanyang salvation. Yung kanyang kaligtasan. Because of the Savior, because of what the Savior did, that Jesus Christ was, was buried and rose again. Siya po'y namatay, nalibing, at muling nabuhay. Yun po yung gospel .
Ang mabuting balita, hindi yung namatay lang siya. Ang mabuting balita, siya po'y namatay, nalibing, at nabuhay siyang maguli. Yun ang kabuuan ng Ebanghelyo. So, that is actually the gospel. The glorious gospel. Yun po yung ipinapangaral po natin. Diba? Tayo po actually, diba, ang ating pong batas, kinilala na po yung National Baptist Day. Pero kahit po kinikilala natin, ang Kalipunang Baptist, very firm tayo at very clear po tayo sa turo na ang tao hindi maliligtas sa pagiging Baptist. Diba? Kaya ang dapat pagkakilanlan sa totoong Baptist ay yung mensahe niya tungkol sa kaligtasan. Diba? So, importante po ito. Pagka may Baptist na nagturo sa inyo na para masave kayo, kailangan nyo maging Baptist, maling ebanghelyo yon. Ibang ebanghelyo yon. Sapagkat ang Kalipunang Baptist, ang pagsapi o pagsama o pag-anib dito ay hindi paraan ng kaligtasan. Isa lang ang tagapagligtas at ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay na maguli. At huwag natin paghiwalayin yung dalawa. Importante po yung mensahe ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Pero importante po na kilalanin natin kung sino po yung namatay, nalibing at muling nabuhay. So mga kapatid, kaya kung talagang tayo po ay magpapahalaga lamang, napakaliwanag po ng Biblia sa turo. Nangyayari lang po na kapag may pang-personal na motibo po ang nagtuturo, doon lang po nagkakaproblema. But if we will preach the Word of God as it is, hindi ka magkakaproblema. Just take the Word. Just try to understand. Do not explain it. Just understand the teaching of the Word of God. And that is why I am very thankful to God, because the Lord enlightened my mind and I realize and understand na para ako masave, ang kailangan ko ang Savior, na kung saan ang ginawa ng Savior, He died for me, He was buried and rose again. And September 7, 1984, I decided to put my faith, to put my trust in Jesus. And since then, pinanghawakan ko na po ang eternal life na ipinagkaloob ng Panginoon sa mga nanampalataya sa Kanya. So ako po'y na-save not because I am good. Ako po'y na-save not because I am active. Not because I am devoted. Ako po'y na-save sapagkat ako po'y nanampalataya sa glorious gospel, yung Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay na maguli. Tinanggap ko ang Panginoon by faith sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Kaya pag sinabi niyong nanampalataya kayo sa Panginoon, nakapaloob po dito yung ginawa po niya para sa atin. It means to say na wala kang ibang pangahawakan sa iyong kaligtasan kundi si Hesus Kristo ang Kanyang ginawa para po sa atin. So, I hope na naliwanagan po tayo dyan. So, si Apostol Pablo po ay very thankful because of his great God, because of the glorious gospel. And you know, kung anong ginawa po ng Diyos sa Kanya at ng Ebanghelyo sa Kanya, please go back to our text. Balikan po natin. Verse number 12. And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious. But I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. Verse number 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So he is implying na siya po'y na-save, and in fact, tinukoy niya ang sarili niya na chiefest sinner. So importante po ito, mga kapatid. Kaya ngayong gabing ito, isang bagay na dapat nating suriin, ligtas po ba talaga tayo? Sino po ba talaga ang ating kinilalang tagapagligtas? At kung talagang kinilala natin ang ating tagapagligtas, katulad po ba ni Apostol Pablo ang naganap sa buhay natin? Nagkaroon po ba ng pagbabago? Hindi po ba? Who was before a blasphemer? Kung talagang saved ka, sino ka before? I remember Brother Jimmy, kasama ko po siya, binigyan ko siya ng pagkakataon na makapag-share ng testimony. At napakaklaro po nung kanya pong na-share. Ang simpleng kanyang patotoo, sino ba si Jimmy sa kanyang nakaraan? Okay? At papaano si Jimmy nakatagpo ng Panginoon?
at ano na si Jimmy matapos na maligtas at makatagpo niyang Panginoon. So tayong lahat dapat, kung nagkiklaim tayong Kristiyano tayo, may ganun tayong istorya. Kung sino tayo kahapon, di ba? At kung kailan tayo at paano tayo naligtas at ano na nangyari sa atin. Baka mamaya nagsasabi po tayo na tayo ligtas, pero kung sino tayo kahapon, yun pa rin tayo ngayon. So yan ang rason kung bakit may mga nagdududa, maging sa turo ng kaligtasan. Kasi yung mga nagkiklaim na may kaligtasan, kaduda-duda ang buhay. So it is very important for us to make sure that like what the Apostle Paul experienced in his life, if you really experience Christ in your heart and in your life, then transformation, di ba? Yung pagbabago ay dapat makita sa buhay natin. So, nakita nyo po, the great God. Ang emphasis natin, His Savior. Number 2, the glorious gospel. Ang emphasis natin, His salvation. How about point number 3? Okay? Yung pong great grace, the given grace. Yung ipinagkaloob, ang sabi po niya, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Kaya dito po, napakagandang ating pong pinakikinggang maingat ang turo ng salita ng Diyos. Dito po, hindi lamang po yung pagbabago, kundi yung kanyang service. Paano po nangyari na si Apostol Pablo po, ayon na rin sa ating natutunan, ayon na rin sa ating nabasa, ayon na rin sa ating napag-aralan, at sa mga pangangaral na napakinggan, ay naging very useful sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At dito ko po kinuha yung concept ng title. Because iniisip ko bakit si Apostol Pablo hindi biro ang hinarap sa buhay paglilingkod sa Diyos, pero hindi tumigil? Diba? Bakit po si Apostol Pablo dumating sa punto na kahit yung sarili niya, hindi niya inaring mahalaga? Matupad lang niya, magkampanan lamang po niya. Bakit? Kasi ganun talaga yung thankful Kaya sabi ko kanina, ako po ay nagtataka na may mga nagsasabing Kristiyano na talagang pag narinig nyo, very thankful, pero pag attend lang sa church, parang sapilitan pa. Ito po'y diretsahang pahayag. Kung talagang thankful ka sa nagligtas sa'yo, bakit ikaw ang nagtatakda ng pagdalo mo sa church? Bakit naitakda mo sa sarili mo na panglinggo ng umaga ka lang, samantalang alam mo namang may service ng linggo, ng hapon, Miyerkules, ng gabi? Bakit parang exempted ka? Are we really thankful? Kasi kung talagang thankful ka, talagang lahat gagawin mo Dahil, lalo na kung yung pinasasalamatan mo sa Kanya, a matter of eternity, imagine, kung hindi tayo na-save, eternal damnation in hell, wow! Doon tayo na-save. Na-save tayo doon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. And that is because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Because of what He did for us. But how about you? Kamusta ka? Nagpapasalamat po ba talaga tayo? Bakit ang gaan-gaan para sa ating pabayaan ng pagtitipon? Bakit ang babaw-babaw ng tingin natin sa mga serbisyo para sa Panginoon? Mga kapatid, ito po ay diretsong pagpapahayag because iniisip ko lang mabuti, paano nangyari na si Paul, ikamamatay na niya, tuloy-tuloy pa rin siya. Panganib na, hinaharap pa rin po niya. Ang hirap-hirap na, ginagawa pa rin niya. Nasasaktan na siya, nagpapatuloy pa rin siya. How come na ginawa ni Pablo yan? And if you really want to find the answer, for me, the answer is very clear. The reason why he became useful, very useful, it is because of his gratitude to God. Dahil totoo po ang kanyang pasasalamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, medyo matalas po itong pangatlong puntos natin. Pero the same thing na gusto ko pong gawin dahil sa sobrang pasasalamat ko sa Diyos, mga kapatid, meron pong mga impact sa akin ang buhay na ito ni Apostol Pablo, and I realize that if a believer is really thankful, he will surely become useful. Tiyak na magiging kagamit-gamit. Kaya tingnan nyo po, ang kagandahan pa doon sa mga ginagamit ng Diyos na thankful, hindi nagiging boastful. Diba? Pagka po, halimbawa,
ikaw ay nagamit ng Panginoon. Pagka ang pagpapagamit mo sa Diyos, bunga ng pasasalamat mo sa Kanya, hindi ka yayabang eh. Hindi ka magiging matayog. Dahil lagi mong titingnan, hindi po pwedeng itumbas yan sa ginawa ng Panginoon sa akin. Pagka iniisip ko kung paano niya binago ang buhay ko, kung paano hindi lang yung naligtas ako, kundi yung direksyon ng buhay ko, napaayos ang pamilya namin, napaayos ang lakad ko, hindi ba? Nagkaroon ng kahulugan at kabuluhan ang walang kwentang buhay ko. Ano ang hindi ko maibibigay sa Diyos na gumawa sa akin ng dakilang bagay? Tapos, serbisyo lang. Pagdalo lang sa church, parang nanglilimos pa ang Diyos sa atin. Diba? Merong mga members na kahit hindi nakaka-attend, parang walang guilty feelings Para bang sila exempted pagka gospel hour? Para bang sila exempted pagka prayer meeting? Minsan lang tayong mag-a-apply ng firmness ni Daniel Ang application pa natin sa negatibong bagay. Kasi may mga Kristiyanong parang ang talata nila, Daniel chapter 1 verse 8, pero sa ibang they purpose in their heart that they will not attend the other services. Diba? Why not evaluate and examine ourselves? Diba pag thankful ka, halos laging siya iniisip mo, hindi ka magkandatuto ng gagawin mo. Mga kapatid, no one can deny that the Apostle Paul became useful and very productive in his life, in the ministry of God, and as I understand, it is because of his deep gratitude to his Savior. Ang tanong, are we really thankful? Let the thankful be useful. Pagka lahat ng Kristiyano thankful, lahat ng Kristiyano magiging useful. Maniwala po kayo sa akin. Diba? Sa ginawa ng Panginoon sa akin, diba? Kahit yung pagdalo ko lang, hindi ko na para pabayaan pa sa ginawa ng Panginoon sa akin. Ba't manghihinayang ako sa ikapu? Bakit manghihinayang ako sa mga ibibigay ko para sa gawain? Kaya ako po, wala akong kakaba-kaba sa anniversary po natin Ito pong darating na anniversary natin kasi subok ko na ang Panginoon. And that is one thing na sinasaluduhan ko po sa mga members ng Living Water, mga kapatid, in particular. Dahil sa tayo po, alam natin na what we are enjoying in our lives are actually the manifestation of God's goodness to us. Talagang ang iniisip natin lagi, pagka sa gawain niya, hindi tayo magdadamot. Amen? Hindi tayo magdadamot. Kaya nga sabi ko, magiging useful ba si Paul kung di siya naging thankful? At kung mababaw ba ang pasasalamat ni Apostol Pablo, sa palagay niyo magpapatuloy pa kaya siya sa lahat ng naranasan niya as he served the Lord? Mga kapatid, mga minamahal, nararamdaman ko na napakalalim ng pasasalamat ni Pablo. Talagang sobra ang lalim ng pasasalamat niya sa kanyang tagapagligtas. At yun po yung aking panalangin. Lord, because I am very thankful to you, kasi wala po yung kaplastikan, mga kapatid. Walang halong pagpapaimbabaw ito. Wala akong kahit konting nakitang dahilan ng Diyos para bigyan niya ako ng pagkakataong katulad ng lahat ng pagkakataong ibibigay niya sa akin. Yung iligtas niya ako, yung tawagin niya ako. Di ba yun ang eksaktong sinabi ni Paul? And I thank Christ Jesus my Lord. Di ba? Pinasasalamatan ko siya. Who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. And then, diniin niya, who was before. Ganito buhay ko, ito ako. Isipin mo, niligtas ako ng Diyos. Isipin mo, naligtas ako. Isipin mo, binigyang pansin niya, binigyang halaga niya, yung walang kwentang buhay ko. Tapos ngayon, binigyan niya ng pagkakataong magagamit niya. Hindi ko ba sasamantalahin ng pagkakataong niya? How I wish lahat ng Kristiyano marinig ang mensaheng ito. Hindi po ako nagpapakatapat, hindi po ako nagpapakasipag para makareceive ng maraming comments, para makatanggap ng maraming praises. Ang dahilan ng lahat ng ginagawa ko, ito'y dahil sa pasasalamat ko sa Diyos. 35 years? Kala nyo ba puro magaganda lakad ko? Ha? Mga kapatid, sa 35 years na yun, hindi po naging madali.
Maraming pagkakatuto. May mga paglihis, may mga pagsablay. Pero mga kapatid, sabi ko nga, sa kabila ng lahat, nandito ang Diyos, ginagamit tayo. Ito po yung gusto kong pag-isipan nyo. Kamusta ba buhay mo nung naging Kristiyano ka na? Talagang lahat ba areglado na? O marami ka pa rin sablay? Pero di nyo ba naiisip na sa dami ng sablay natin, God is still, merciful and gracious? Hindi ba marapat lang na maging thankful tayo? Thankful naman po ako. BFDB, thankful naman ako sa Panginoon. Yan po ay mapagtitibay nung pagpapagamit mo sa Diyos. Sapagkat ang totoong thankful, tinitiyak ko sa inyo, magiging useful. Kaya nga ito ang encouragement ko sa inyo. Let the thankful be useful. Kung talagang thankful tayo, di paggamit tayo sa Panginoon, huwag mong limitahan ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung parang siya pa ang didepende sa panahon mo. Sige po, pag may time, diba? Pagka magbibigay ka, pagka may natira, just try to imagine, yan ba ang deserve ng Panginoon sa atin? Dito po, laging enjoy akong isipin po ito dahil natatauhan po ako eh. Ako, hindi ko deserve yung mga bagay na tinatanggap ko. In spite of the fact na hindi ko deserve, ibinibigay ng Diyos sa akin kahit undeserving ako. Tapos iniisip ko, ang Diyos deserving. Kung ako na undeserving, ibinibigay ng Diyos sa akin yung mga bagay-bagay na hindi ko deserve, siya pa kayang deserving ang hindi ko mabibigyan ng kung ano yung deserve niya? May sense po ba, mga kapatid? Tama po ba yung takbo ng isip ko? Diba? Hindi ka naman karapat-dapat iligtas eh. Niligtas ka niya. Hindi ka naman karapat-dapat pagpalain. Pinagpapala ka niya. So isipin niyo po yan. Diba? Sa buhay natin, alam niyo po ba na hindi tayo ang kailangan ng Diyos? Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos at hindi nababawasan ng kanyang pagka-Diyos pag wala ako, pag wala ka. Pero ako at ikaw, ano ka kung wala ang Diyos? Kaya wag nating hintayin na dumating doon sa punto ng buhay na tuturuan tayo ng Diyos para ma-realize mo na dapat maging thankful ka sa Kanya. Oh, what a message. What a reminder. Kaya dito sa buhay ni Apostol Pablo, alam niyo po pwede nating mabigyan ng highlight? His experience of salvation. Tama po? Mga kapatid, yung kanyang experience of salvation, his expression to the Savior, to his Savior, yung kung paano siya nag-express sa kanyang Savior, his example of service, yung halimbawa niya ng paglilingkod. Kaya ngayong gabing ito, nawa, naging eye-opener ito sa marami. Bakit nga ba nakagawian ko na parang linggo ng umaga lang ang Diyos sa buhay ko, sa usapan ng pagsamba? Bakit ba parang hindi na ako nagigilty kahit hindi ko na ibibigay kung ano yung para sa Kanya? Bakit ba parang ang bigat-bigat sa akin na paglingkuran ko siya? Isang tanong lang ang sasagutin nyo ngayong gabi. Are we really thankful to God? Talaga bang thankful ka sa Kanya? Kasi yun po ang nakikita kong susi. Kung magiging totoong thankful ka sa Diyos, ang magiging takbo ng isip mo, ang magiging takbo ng buhay mo, ay katulad ni Pablo, na wala kang ipagkakait sa Diyos. Isipin niyo po yung kanyang expression to his Savior. Ang linaw, mga kapatid eh. Para sa kanya, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay, pakinabang. Diba? Ang sabi ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Wow. So, intindihin niyo po, nasabik ako sa inyo, mga kapatid. Kaya naman po, talagang kahit po nandito tayo sa ganitong platform, nasa ganitong setup tayo, talagang sinikap ko pong maibigay yung full substance ng ibinigay na mensahe ng Diyos sa akin ngayong gabing ito. Let the thankful be useful. Nawa, magpasimula tayo doon sa totoong pasasalamatan natin ng Diyos. Totoong magiging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ang pagiging useful ay result ng pusong nagpapasalamat sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Manalangin tayo.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Thank you for reminding us tonight through your words. I pray, O Father, na ang banal na Espiritu po ang magkaroon ng paghahari sa buhay ng bawat nakinig. And I pray, O God, na kami po'y magpasako at magising sa katotohanan na dapat ibigay namin sa Diyos kung ano po yung due para sa Kanya. Yung deserve niya, Panginoon. Nawa bawat isa sa amin ay nagising sa katotohanan na sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, Ikaw, O Diyos, ay patuloy na nagpapala sa amin. Kaya marapat lang na Ikaw na karapat-dapat ay pasalamatan namin, pag-alaya namin ang aming sarili at buhay, paglingkuran namin ng buong puso. Dakilang Diyos, naway positibo ang naging pagtanggap namin sa mensahe at hindi namin titingnang mababaw ang paalala at pagtuturong ito. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin, taglay sa puso ang pagtitiwala na makapangyarihang gagawa ang salita mo sa buhay ng bawat nakinig. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Maraming salamat po. Ako po'y nag-enjoy na muling nakapag-ministeryo po sa inyo. And please continue to support and back up this ministry sa pamagitan po ng inyong pagsusubaybay at gayon din po ng pag-share at patotohanan po natin na talagang may kabuluhan ang ministeryong ito sa buhay ng bawat sumusubaybay. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi, ipangaral, walang iba kundi ang salita ng Diyos, at parangalan, wala ring iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Mag-ingat po kayo. God bless us all. To God be the glory.